Shalom ho sa inyong lahat. Isang magandang papagpalang umaga ang aking bati sa inyo. Sa atin ho muling pagtatanghal nitong Word Made Flesh. Ang ating hong programa kung saan sinisisikap po nating ipaliwanag ang mga pagbasa na narinig natin sa lingguhang nating pagmimisa. At sa ganung paraan pinabahagi po sa atin ang salita ng Diyos na ibig natin talagang mas maunawaan at maisabuhay. Ito po ang ating sinisikap gawin dito at sana nga meron kayong panulat at susulatan. Sana na-share nyo itong inyong kaalaman. You will never know something unless you can really share it, with people. Importante ho na talagang naibabahagi natin to sa kanila. Tapos sana tipunin nyo na yung inyong mga kasambahay, mga kapitbahay dyan. Panahon na naman oras na naman ng ating pagsasama-sama sa ating palatuntunang Word Made Flesh. At ang ganda-ganda na ating pinaghahandaang kapistahan. Ito po yung kapistahan ng Banal na Santatlo, the Holy Trinity po, ang Santissima Trinidad, na ang dami-dami nating kapupulutang aral. At binabati ko po kayong lahat ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang mga kaparian, lalo na ang mga relihiyoso at mga katekista, mga lay ministers of the Word, lay ministers of the Eucharist na nagpapaliwanag nito sa salita ng Diyos na ito. Sapat na hong malaman ni Father June, nakatutulong siya sa inyo at napaparangalan natin ng Diyos sa pagsisikap natin ito. Sana po'y maging kaaya-aya ang inyong pakikinig sa umagang ito. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalang Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan, pagkasalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagkapaparusa ko'y hanggang 3 at 4 na sanlahi." Nanikluhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ito pong ating pagbasang narinig ay napakagandang pagsasalaysay at pagsasalarawan na kung sino ang ating Diyos. Sa ating pong pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo, yung pong Holy Trinity, tayo po'y dinadala dito sa tagpong ito kung saan si Moises ay inatasan ng Diyos na magdala sa bundok ng 2 tapyas na batong iyon, kung saan isusulat ng Diyos ang kanyang batas. Pero tingnan nyo kung ano nangyari. Mayroon dong ulap na nandun ang Diyos sa ulap na iyon, kung tutuusin. Sa Biblia ang ulap ay madalas ginagamit bilang hudyat o larawan ng presensya ng Diyos. For example, kung matandaan ninyo, nung pong ang Diyos ay makipagtagpo kay Moises doon sa tolda ng pagipagtagpo, the tent of meeting, pagka pumasok po si Moises doon, babalutan na ng Diyos yun ng ulap upang isagisag na talagang nandun ang Diyos sa lugar na yon. Ganun din naman po, kung matatandaan nyo, sa pagbabagong anyo ni Jesus doon sa bundok ng Tabor,
Yun hong lapha o ulap ay talagang bumalot doon sa lugar na yun. Upang isang na ang Diyos ay naroon. Kung kaya nga, hindi maiwasang mabulalas ni San Pedro, Panginoon, dumito na tayo, ang ganda-ganda kasi ng lugar nito. Yung nga ho, kasi daman-daman nila na ang Diyos ay naroon. Brothers and sisters, yung ulap ho, na gumabay sa kanila mula nung lumalabas sila mula sa Ehipto, pagkagabi ho, maapoy na ulap yon, pagkaaraw naman, maningning na ulap yon na gumagabay sa kanila. Yun ang ibig sabihin, nilang talagang ginagabayan sila ng Diyos, nandun ang presensya ng Diyos. God was truly present. And so, yun ho ang sinasagisa ng ulap na ito. Ang sabi sa atin, si Yahweh ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises. At babanggitin niya ho yung pangalan niya, Yahweh. Brothers and sisters, napakahalaga pong bagay nito, Yahweh. Ito ho yung tanging pangalan ng Diyos. He is not just God, He has a name. And His name is Yahweh. Brothers and sisters, importante ho siguro maunawaan ko ano ibig sabihin ng Yahweh. Medyo dinidiskusyon ho ito ng mga scholars. Ano nga ba talagang eksaktong ibig sabihin nito? Ito may kaugnayan sa pandiwang. Ang ibig sabihin ay maging, to be, o umiral. Yung forma pong Yahweh seems to be He-fil form. He-fil, ibig sabihin, yun ho yung causative form. Yung forma ng pandiwa na nagpapakita na may pinapairal, nagpapairal. Para bang ganyan, kunyari ho yung verb natin, pumatay. Salitang ugat nun, patay. Pumatay. Yung pumatay ho, ibig sabihin to kill. Yung nagpakamatay, nag-suicide, di ba? Pero yung nagpapatay, nagpapatay, ibig sabihin, hindi siya mismong pumatay, kundi meron siyang inupahan na pumatay. He caused someone to kill. Yun ho yung He-fil form sa Hebreo. Sa mga tuwid ho, He causes things to exist. Brothers and sisters, ang Diyos ho, si Yahweh, talaga yun ang kanyang papel. He brings us into existence and He sustains us here in existence. Kaya nga ang tawag natin sa Diyos, Creator, ating tagapaglikha. Hindi lang ho tagagawa, may gawa. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Medyo hindi ho masyadong angkop yung may gawa. Bakit? Kasi yung may gawa, kahit na nakalimutan niya na yung ginawa niya nandun pa rin. Kunyari yung barong suot niyo, mayroong gumawa niyan, hindi naman kayo siguro gumawa niyan eh. Yun yung may gawa niya, siguro hindi man lang niya alam na kayo bumili niyan, kayo suot niyo ngayon yan. Pero kahit na nakalimutan niya na yon, siguro patay na nga yung gumawa niya. Ganun pa man na nandiyan pa rin yung ginawa niya. Bakit? May gawa lang naman kasi siya. Pero yung may likha, ibang usapan yon. Yung may likha ho, kung kalimutan niya sa isang idlap yung kanyang nilikha, ay talagang mag-aalaho na yun sa kawalan. He will really vanish into nothingness. Brothers and sisters, kaya nga ang Diyos ay ating tagapaglikha. Bakit? Kasi siyang nagpapairal sa atin. He causes us to exist. Yun ang ibig sabihin ng Yahweh. By the way, brothers and sisters, dito sa ating talatang ika-6, for example, sinasabi ho dito, akong si Yahweh, mapagmahal, maawain, hindi madaling magalit, pinadarama ko ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Ang ganda ho ng mga katagang yun, Totoo naman. Sana ho tayo, bawat isa sa atin, maranasan ho natin yung mga katangiang yun ng Diyos. At tayo ho nararanasan natin lalo na kapag ho tayo pinatatawad ng Diyos. Kapag tayo nagkasala, umasa ho tayong, meron tayong Diyos ang maawain. Yun ang sabi niya sa atin, tapat. Pinadarama ang kanyang pag-ibig, Hindi madaling magalit. Kung minsan, yung mga magulang, sinasabi lang, huwag mo gagawin yan, magagalit ang Diyos. Hindi naman ang Diyos ang magagalit, kayo magagalit, di ba? Kaya, ang sabi ho dito kasi, ang Diyos ay hindi madaling magalit. Totoo ho yun, sana ho, humingi tayo ng pamanhin sa Diyos dahil hindi tayo tulad ng Diyos. Ang dapat mangyari, maging tulad tayo ng Diyos. Ito ho yung mga katangian ng Diyos na dapat nating tularan. Mapagmahal, maawain, hindi madaling magalit. Pinadarama yung pag-ibig. Hindi lang ho nasa isip niya, mahal ko siya. Hindi. Pinadarama niya yung pag-ibig niya, pinapakita sa iba't ibang pamaraan yung pag-ibig niya. At lagi siyang tapat.
Brothers and sisters, isa kong talata na hindi natin babasahin sa mga pagbasa natin. Ano po? Yung verse 7, medyo lalagtawan ho yung verse 7, pero binasa ko ho kanina sa inyo. Tingnan niyo kung ano sinasabi, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo, you know? At patuloy kong pinatatawad ang kanilang mga kasamaan, pagsalansang at pagkakasala. Eh di maganda ho yung sinasabi doon. Kaya lang ho, tignan niyo yung kasunod. Sabi niya, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama, at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikaapat na saling lahi. I punish the offenses of parents, you know, to the third and fourth generation. Kaya nga ho tayong mga magulang, lalo na tayong mga nakatatanda, sana ho sa alang-alang natin yung magiging konsekwensya ng ating ginagawa. On a very normal level, for example, natural level. Kunyari, mayaman kang ama. You know, mayaman ka, meron kang ari-ariya, meron kang kayaman, may salipi ka. Magsugal ka. Ano mangyayari? Yung kahinat na nung pagsusugal mo, hindi lang para sa yung pupulubi, magkakaroon ng konsekwensya yun sa inyong mga anak. At sa mga anak siguro nila, mahirapan sila ng ganun lang. No, let's think of that. And of course, I just gave you a very normal, natural example. Even the moral ones, you know? Even the moral ones. Kapag yung ama naging masama, mas man tao. Yung halimbawa, iniwan niya sa kanyang mga anak, ay naku, ang hirap panaigan noon, you know? Pwede mahatak yung kanyang mga anak sa kasamaan din, you know? Mga magulang, for example, na hindi tapat sa isa't isa, you know? Hindi ka magtataka, naghiwalay sila. Hindi ka magtataka, yung mga anak din nila, pagdating ng panahon, naghihiwalay. There seems to be a curse, a bondage there, na dapat talagang putulin. Ganun sa isa, napakahalaga ho nun. Hindi ho natural yung mga pamilya natin nagkakawatak-watak. No. You know, lalo na yung mga kinasal sa harapan ng simbahan ng Diyos. Hindi ho natural yun. Ibig kong sabihin talagang yung kalaban natin, ang Diablo, pinaghihiwalay tayo. Yun ang ibig sabihin ng Diablo. Panggulo, nagtatapon pahiwalay. Yun ang gawain niya. Kung kaya, yung mga ginagawa ng mga magulang, meron hong kahinat na nyo sa kanilang mga anak. Sana maintindihan natin yun. It's not a very simple affair, please understand. And of course, ang sabi dito ni Moises sa dulo, kung kinulugdan nyo ako, samahan nyo naman kami sa aming paglalakbay. Yes, God is a God who accompanies us. His Son Jesus is Emmanuel. God is with us. And Jesus promised sa dulo ng Ebanghelyo ni San Mateo, tandaan niyo, ako'y lagi niyong kapiling hanggang sa wakas ng panahon. At yun ang totoong nangyayari. Ginagawa tayo ng Diyos na kanyang bayan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa karangalang ito. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo. Ituwid ninyo ang inyong mga gawi. Palakasin ninyo ang inyong loob. Magkasundo kayo. Mamuhay kayong mapayapa. At sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo sa pamamagitan ng banal na halik. Kinakamusta kayo ng lahat ng mga banal. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Sa ating pong pagdiriwang ng kapistang ito ng Banal na Santatlo, ang Santissima Trinidad, kung tawagin natin the Holy Trinity, ito pong pagbasa natin ito ay talagang nagpapahiwatig sa atin na dapat maging bunga nitong kapistahan natin ito. Tingnan niyo po sa dulo nitong pagbasa natin sa verse 13. Nandito na po tayo sa wakas nitong ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya nga sabi niya, sa wakas. You know? Ang sabi po dito, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. Brothers and sisters, ako lagi kong gustong gamitin yung pagbating yun.
Yeah. Hindi lang yung sumainyo ang Panginoon. That is a very useful way. Pero itong pagbating ginagamit natin, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit. Galing ho ito dito sa wakas na ng sulat ni San Pablo, yung ikalawang sulat niya po. Tingnan nyo, brothers and sisters, ang sinasabi dito, ang pagpapala, the grace. Si Jesus ho, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang biyaya ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Yung pag-ibig ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. You know? Talagang napapasa atin po yung kagandahang loob ng Diyos na yun sa pamagitan nga ni Jesus, ating Panginoon. Tapos yung pag-ibig ng Diyos, ayun ako talaga namang God so loved the world, you know? Yung pong napaka-famous passage sa John chapter 3 verse 16 po. God so loved the world, He gave His only begotten Son. You know? Brothers and sisters, napakaganda po noon. Ayun ho, magiging ebanghelyo natin mamaya, kung tutusin. Tapos talagang ang pagkaisa ng Espiritu Santo. Sabi ko nga sa inyo, sa nung pinagdiwang natin, ang kapistahan ng Pentecostes noong isang linggo, ang Espiritu Santo ho, ang talagang pinagbubuhatan ng lahat ng mga kaloob ng Diyos. Iisa lang ang nagkakaloob. Maraming iba't iba ang mga kaloob, pero iisa lang ang nagkakaloob nito, ang Espiritu Santo. Siya ang nagpapakaisa sa atin. You know, He is the principle of not only transformation but reconciliation of unity, you know. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang sabi ho dito ni San Pablo sa kanyang mga taga-Korinto, paano ba nga natin isasabuhay yung pagiging mga miyembro natin, you know, ng Santissima Trinidad? Kasi yun ang maganda nun eh. Ang Diyos ho, hindi lang tatlo silang persona sa isang Diyos. Yung kahiwagaang yun ng Diyos, talaga naman napakalalim. Hindi natin pa kayang arukin yun kung tutuusin. San Agustin mismo sa kanyang pagninilay-nilay doon, ang dami niyang mga volumes na sinulat, pero sa dulo, you know, wala pa rin siya talagang tunay na masasabi natin kaalaman noon. Kaya nga nakita niya yung bata sa dalampasigan pabalik-balik, may dalang kabibi at yung sumasalok sa dagat na kaya, tapos binubuhos doon sa isang butas na ginawa niya sa buhanginan. Ang sabi ni San Agustin, anak, hindi mo magagawa isalin lahat siya andyan. Ang sabi naman ng bata, mas imposible yung ginagawa ninyo. Yung sa sarili ninyong isipan, maunawaan yung kahiwagaan ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay tatlo sa isang persona. Talaga namang doon naintindihan ni San Agustin na napakalalim nung kahiwagaang iyon. Brothers and sisters, pero ganun pa man, yung kahiwagaang ito na kinabibilangan natin, you know, there is a family in God, that's right. But and the beautiful thing is, we belong to that family through our baptism, you know. And so dito po sa mga bahagi ito ng sa pagbasa nito, sinasabi sa atin ni San Pablo, paano nating pwedeng pakita yung kahiwagaang yun ng Santissima Trinidad sa ating mga buhay. Sabi niya, you know, ituwid ninyo muna ang inyong mga gawi. Okay? At palakasin yung inyong mga loob. Magkasundo kayo. Yun ang unang-una natin dapat gawin. Magkasundo-sundo tayo. Hindi lang ho yun, mamuhay tayong mapayapa. You know? At talagang sasaatin ng Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Kasi ho yun ang pinapakita ho ng banal sa tatlo. Tatlo sila pero nagkakaisa. Tatlo sila pero umiiral, you know, ang pag-iibigan. Tatlo sila at nandoon ang kapayapaan. Brothers and sisters, tayo rin ho sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating samahan, sa ating lipunan, dapat makita yung pagkakaisang iyon, yung kapayapaang iyon, yung pag-ibig na iyon. Sa ganung paraan, napapapurihan ho natin talaga ang banal sa tatlo. Napakaganda kong hiwaga nito. Gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya'y hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay Diyos. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak
Hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Dito po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Banal na Tatlo, the Blessed Trinity, ito pong Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verse 16 to 18, ang ating Ebanghelyo. Napaka-popular ho nung umpisa nitong Ebanghelyo ito, chapter 3, verse 16, di ba? Lahat po siguro ng mga Kristiyano, memoryado yun, for God so loved the world. Dito ho sa aking binasang translation, kung babasahin ko talaga yung nakasulat dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Notice, para bang the love of God is so great. Hindi ganun eh. It's a verb. Napaka-importante ho na yung translation, be faithful. Yun hong original ay hutos egatesen o theos, tong kosmon. Gayon na lang inibig ng Diyos ang sanlibutan. Pagka dinidescribe ho yung pag-ibig ng Diyos sa Biblia, makikita niyo ho, ang pag-ibig niya, lagi hong aktibo. Kaya yung salitang ginagamit, aktibo, active, verb. Yun ang ibig mong sabihin, the verb. Pandiwa, panggawa. Hindi lang an abstract noun or something. No, it is something very concrete. God so loved the world. Anong patunay nung pag-ibig ng Diyos na yon? Kasi ang pag-ibig, kung tunay, pinapatunayan, pinapakita. He gave His only Son. Yun ho nagbunsod sa Diyos, yun ang nagtulak sa Diyos na ibigay niya, ialay niya ang kanyang kamahal-mahalang anak, ang kanyang kaisa-isang anak. When God had no more to give, He gave His Son, Kasi God gave everything already to mankind. He created everything for us. But yung pinakasukdulan ho ng pag-ibig ng Diyos para sa atin ay yung bibigay niya ang kanyang sarili sa atin. Paano? Sa magitan ng kanyang bugtong na anak, Jesus Christ. Notice, we're honoring ho the Trinity in this Sunday. Kung kaya, here is God, the Father, giving His only Son, And of course, we know that between the Father and the Son, there is, the Holy Spirit. And in fact, the Son becomes man thanks to the Holy Spirit. Word becomes flesh. Word made flesh in the womb of Mary. Thanks to the Holy Spirit. Ito ho yung pinararangalan nating Banal na Tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Dito ho sa sinasabi po sa atin ay upang ganun kalaki na lang ang pagninibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang, sabi niya ganyan, ang mananampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi bagkus magkaroon ng buhay Diyos. Brothers and sisters, tingnan nyo, yung mananampalataya kay Jesus, yung anak ng Diyos, ay magkakaroon ng buhay Diyos. That's very important. Kasi yun ang pakay ng Diyos sa pagsusugo niya, pagbibigay niya ng kanyang anak, upang ang mananampalataya magkaroon ng buhay Diyos. Ano pa ang ibig sabihin ng pananampalataya? It's so very important, brothers and sisters, pagka ating pinag-aaralan ng banal na kasulatan, na talagang tuklasin yung ibig sabihin ng mga kataga sa kanilang konteksto, sa kanilang kinapapalooban. Napakahalaga po noon. At tandaan natin, si Jesus, ang nagsasalita rito, isang Hudyo. Hindi ho siya Amerikano, hindi siya Pilipino. Kung kaya, anong ibig sabihin ng manampalataya para sa kanya? At mamaya, anong ibig sabihin ng eternal life? Yung buhay Diyos na yun para sa kanya. Importante yung sa puntahan natin yung salitang manampalataya. Tingnan nyo, sa atin sinasabi natin, sampalataya. Ano ba ibig sabihin ng sampalataya? Ano ang salitang ugat nun? Of course, hindi naman nakaligman sa sampal. Sampalataya. Ganun ho yun eh. Yung taya, alam natin. Yung taya, yung bet, yung wager. Yung palataya, ibig sabihin nun, laging sumasampalataya. Yun ang ibig sabihin nun. Palabiro, for example, pala-absent, palataya, laging tumataya. Ano yung sam? Sam ho, ibig sabihin, for example, ano bang 20 sa Tagalog? 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Nagbibilang ho lang tayo ng pu. Anong 10? Ibig sabihin ng 10, isang pu. Isang pu.
Nagbibilang lang tayo ng 10, 20, 30, gano'n. Pero kung marunong ka ng Tagalog talaga, you speak it idiomatically, hindi mo sasabihin 10, you'll say 10. You know? Sa mga tuwido, kamukha ng sambayanan, sanlibutan, sangkatauhan, ganyan. Ibig sabihin, isa. Sa mga tuwid, sampalataya, ibig sabihin, laging tumataya sa isa lamang. Yes, kung ang Diyos ay Diyos para sa iyo, siyang sambahin mo, hindi na iba. Kung tataya ka, dapat isa lang tatayaan mo ka. Pag tumaya ka sa dalawa, talo ka. You know? Hindi ka pwedeng sumakay sa dalawang kabayo. Hindi ka pwedeng mamangga sa dalawang ilog, etc. Ganyan. Kung kaya, sampalataya from the point of view of the Filipino, ibig sabihin nun, to believe means to make your fundamental option. You have made up your mind. If God is God, He is God. You know? And wala nang iba. Hindi pwedeng nanampalataya ka sa Diyos tapos pupunta ka sa mga hula, you know, pupunta ka sa ewan ko kung ano, magbabasa ka ng mga horoscope, you know, parang anyway, brothers and sisters, importante na alam natin yung ibig sabihin ng pananampalataya. Teka muna, from the point of view yun ng Pilipino, from the point of view of a Roman, a Latin, credo, cordo, popular etymology ho yung cordo. Ibig sabihin, ibinibigay kong aking puso. Cor, corazon, sagrado corazon, you're cordially invited. Cor, ibig sabihin sa Latin, heart. Tapos do, I give my heart. Ibig sabihin, handa akong itaya ang buhay ko. You know, inaalay ko ang buhay ko. Brothers and sisters, yun ang ibig sabihin naman ng palataya from the point of view of Latin. You are ready to die for your faith. You're ready to put your life on the line, you know. You know, ibig sabihin ng to believe from the Latin point of view. Because, but of course, that is still Latin. From the Greek point of view, pisteo. Pisteo means to believe, to be persuaded, to trust, something like that. Kaya nga ho yung sampalataya, pwede din paniniwala, hindi ba? Pagtitiwala. From the Greek point of view, pistis. Anyway, but Jesus was a Jew. Sa Hudyo ho, sumampalataya, ibig sabihin, heemin. Heemin ho, galing sa isang salitang ugat na aman. Aman, yun ang pinanggalingan ng amen. Aman, ibig sabihin, maging matatag, maging how do you say, to be firm, to be strong, maging malakas, to be stable. Yung heemin, galing ho yun dun sa aman. Heemin, ibig sabihin, gawing matatag, gawing malakas, gawing matipuno, you know, to establish, to confirm, to strengthen. Ang ibig sabihin sa mga tuwid pala ng mananampalataya sa punto de vista ni Jesus bilang isang Hudyo ay pinalalakas yung ating kalooban nung salitang pinangahawakan natin. That's the meaning of faith in the Hebrew point of view. Lumalakas yung kalooban mo dahil sa salitang pinangahawakan mo. Halimbawa, nakakita ka ng isang kaibigan mo, namumutla, talaga namang nanginginig yung kanyang mga labi. Tapos kitang-kita may problema. Anong problema mo? Yung aming bahay kasi may elite, you know, maririmata kung di namin babayaran yung last installment. Magkano ba yung installment na kailangan? 20,000 eh. Tapos sabi niya, bigyan mo akong 20 minutes. Areglado na yung problema mo. May lalapitan lang ako, ayos na. Makita mo, nakangiti na siya, nabubuhayan na siya, nakukulayan na siya. Ba't ano nangyari? Lumakas yung kalooban niya. Wala pang perang binibigay sa kanya, pinangahawakan niya pa lang yung salita ng kaibigan niya na pinagtitiwalaan niya. Kung kaya naman, yun ang ibig sabihin ng mananampalataya. Palakasin ang kalooban mo sa magitan ng salitang pinangahawakan mo. Brothers and sisters, for us, yung faith na yon ay yung matatag tayong nakabase sa salita ng Diyos. Kung kaya nga hindi nang bibigo ang salita ng Diyos. Kung kaya napapatatag tayo doon, napapalakas ang kalooban natin. Yun ang pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus ho, in Matthew chapter 7 verse 24, kaya naman, ang bawat isang nakikinig sa mga salita kong ito at nagsasabuhay nito ay parang taong marunong na tayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Iihip ang malakas na hangin, babayuhin ng malakas na ulan ng baha ang bahay na yon. Walang mangyayari sa bahay na yon. Bakit? Matatag na nakasalig sa matibay na bato. Brothers and sisters, yung unang ibig sabihin naman ng palataya, nakasalig tayo sa salita, sa matibay na bato ang salita ng Diyos. Kaya nga sa Tagalog, ginagamit natin yung pananalig. Nakasalig tayo talaga sa matibay na saligan, salita ng Diyos. Brothers and sisters, yun hong mananampalataya sa anak ng Diyos. Sabi dito sa puntong ito, magkakaroon ng buhay Diyos. Ang gusto kong sabihin, eternal life. I like always to translate eternal life, and for the priest listening, I already told you this, I think. I share it with you. You
can use it. Please use it. Buhay Diyos. Zoe Aionios. Hindi ho buhay na walang hanggan. Hindi naman kasi hangganan ang pinag-uusapan, kundi kung anong tipo, kung anong kalidad ng buhay na ito. Buhay Diyos. The life proper of God. A life from God. A godly life. Anyway, buhay Diyos. Yun ho matatamo natin. Pero ano ba yung buhay Diyos na yun? Si Jesus po mismo magsasalaysay nun sa atin. John chapter 17 verse 3. Kung saan sabi niya, ito ang buhay Diyos, and this is eternal life, na kilalanin kanila, Ama bilang isa at tunay na Diyos, at ang sinugo mong si Jesucristo. Eternal life is this, that they may know you, Father, as the one true God, and Jesus Christ whom you sent. That's John 17:3. Sa mga ito, makilala, hindi lang ho sa tuktok. Tandaan ho natin si Jesus, Hudyo. Ano ibig sabihin makilala sa Kanya? Hindi lang ho pantuktok yon. It's not the end product of intellectual process, but rather it is a result of an experience, a personal contact. Yun hong nakakikilala sa Diyos, ayun nagmamahal sa Diyos. Pagka minahal natin ang Diyos bilang iisa at tunay na Diyos, ang Ama, at yung sinugo niya si Jesucristo, talagang nagsisimulan tayo ng buhay Diyos. Dito pa man sa buhay na ito. Brothers and sisters, tingin nyo, napakaganda ho nung sinasabi sa atin. Pagka nananampalataya ka, meron ka ng buhay Diyos. Maliligtas ka. Yung hindi nakakatulan. Hindi ka nakakatulang mapahamak. Pero kung hindi ka nananampalataya, ngayon pa man, nakatulang ka na. This is the difference of John with the other synoptic gospels. In the eschatology, yun yung pangwakas na pananaw ni Juan, yung mangyayari sa tao sa wakas, para kay Juan ho, nangyayari na ngayon yun. It's realized eschatology. Yung kaparusahan sa kinabukasan, yung biyaya ng Diyos, yung eternal life, nandito na ho sa umpisa. Ngayon pa man, na pwede nating matamo. Nagpapasalamat ho tayo sa napakagandang balitang ito. Gayon tayong minahal ng Diyos talaga. Bawat isa sa atin, mahal na mahal ng Diyos. Binibigay niya sa atin si Jesus upang maging Panginoon natin tagapagligtas, magbigay sa atin ng pag-asa, ng kaligayahan, ng buhay. Ang dami-dami natin uling natutunan mula sa ating mga pagbasa. Ano po? Lalong-lalo na yung pagdidiin natin na itong kahiwagang ito ng banal na Tatlo, Father, Son, and the Spirit, ay talagang napakalalim. Hindi natin lubusang mauunawaan ho ito. Hindi ho ito addition, 1 plus 1 plus 1. Natural, tatlo yun. Pero 1 times 1 times 1 is still 1, talagang there is a multiplication of power here. The power of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Iisa lang ho yung pinagbubuhatan nitong ating kaalamang ito, ang Diyos mismo. Tingnan nyo, sa lahat ho ng mga relihiyon, tatatlo ho lang ang relihiyon sa buong mundo na monotheistic, faith in one and only one God. And historically put, they are Judaism, tapos Christianity and Islam. Yung mga Hudyo ho, sila ang pinaghayagan ng Diyos na iisa lamang ang Diyos talaga. Iisa lamang ang Diyos talaga. Ang tawag nila, Yahweh. Napaliwanag ko natin kanina, Yahweh means He causes things to be. He brings things to existence and, keeps them in existence. Napakaganda kong ibig sabihin ng Yahweh. Tayo'y pinanatili talaga ng Diyos. Tapos, yung Kristyanismo, iisa lang ang Diyos natin. Yung Diyos ng mga Hudyo mismo, si Yahweh. Pero may isang mas magandang nangyari dito. Pero yung Islam ho, yung Muslim, the Muslim faith, iisa lang ho yung Diyos nila, si Allah. And Muhammad, His Prophet. Pero ho sa Kristyanismo, hindi lang ho isang Diyos natin, kundi alam natin ang istorya ng Diyos na ito. The inside story of God pala, may pamilya, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Si Jesus lang ho makapaglalahad dito sa atin, at ito ang ginawa niya. Kaya tayo may mas malalim na kaunawaan tungkol sa Diyos. Napaganda ho. Ito ho ang ating pinagdiriwang ngayon. For the monotheistic faith, only Christianity has an understanding of who really God is. That one God has three persons, the Father and the Son and the Holy Spirit. At ang maganda ho nito, pinakamagandang parte pa nga ito, through our baptism, we have become, members of this beautiful family. We are the sons and daughters of God, our loving Father. We are the brothers
brothers, sisters, friends of Jesus the Son, and we are the living temples of the Holy Spirit. Napakaganda ho noon. And brothers and sisters, mula dito sa kahiwagang ito ng tatlong persona nagkakaisa, dito ho dapat naguugat yung ating samahan sa pamilya. Lahat ho ng mga pamilya natin kasi nagsasalarawan ng pamilya ng Diyos. At dapat nga umiral sa atin yung umiiral sa Diyos. Ano nga ba yung umiiral doon? Yung pagkakaisa ho, unity. It's so important that we keep unity in our own families, in our society, in our groupings, unity. And of course, there should be peace in that community there. And of course, magkakaroon lang ho yun when we are bound all together by love, you know. Brothers and sisters, ang ganda-ganda ho nitong ating pinagdiriwang na kapisang ito. Sana ho tandaan natin lagi, ang pag-ibig ho ng Diyos Ama ang nagbunsod sa Kanya, tulak sa Kanya, ibigay sa atin ang Kanyang anak, si Jesus. At nung dumating ang panahon, si Jesus ho, bibigay niya ang Kanyang sarili sa atin. Ilalagak niya ang buhay niya para sa ating Kanyang mga kaibigan. Love is always like that. Love is giving, love is forgiving. And of course, at the very end, Jesus will give us the Holy Spirit so that He may live in us and make us more and more like the family of God, you know, Father, Son, and Holy Spirit. Sana ho, pagpalain kayong lagi ng Diyos. At sana, pagka ginagawa ho natin yung pangungurus natin in honor of the Holy Trinity, let's always make it as a boast, brothers and sisters. Sinabi ho yun ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, chapter 6, verse 14. Galatians 6:14 says, I will boast of nothing else but the cross of Christ. I will boast of nothing else but the cross of Christ. Wala na akong pagmamalaki pang iba kundi ang krus ni Kristo. Kung kaya kung pagka mangungurus tayo, maging maluwalhati yung pangungurus natin. Maging maluwalhati yung pangungurus natin. Hindi ho yung pag ganun-ganun tayo, you know, para kang may Parkinson's disease na hindi maintindihan. Bakit? Kasi hindi ho naman natin sinasaalang-alang kung ano yung ginagawa natin. And we priests should remind our people of that, you know. We never talk about making the sign of the cross. We take it for granted. And sometimes also we priests maybe, give a very bad example. We just make the sign of the cross like that, you know. Teka muna. I mean, I will never boast of anything else but the cross of Christ. Wala na akong pagmamalika ba kundi ang krus ni Kristo. I give two simple rules in order to make the sign of the cross well. Rule number 1, huwag magmamadali. Natural pagka nagmadali ka, ayos, you know. Huwag magmamadali. Jesus was hanging on the cross 3 hours, you know. Tapos, rule number 2, isipin ang ginagawa. Think of what you're doing. Sino ba nagkasala? Si Jesus o tayo? Natural tayo. O sino dapat ipa ako sa krus? Si Jesus o tayo? Tayo. Napakalaki ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Inako niya yung ating kaparusahan. Think of that. Pagka hindi tayo nagmadali, hindi sa alang-alang natin, inisip natin kung anong ginagawa natin, malamang marangal yung ating pangungurus na yun, you know. Yung Ama dito sa tuktok, you know, sa ating noo, kasi kinakalinga tayo ng Diyos. Cast all your cares to the Lord for He cares about you. Tapos sa Jeremiah 29:11 po, sabi doon, I know the thoughts I have for you, thoughts not for your welfare, not for your woes, plans to give you a future full of hope. Alam ko ang aking plano para sa inyo. Plano para sa inyong kabutihan, hindi kamalasan. Plano upang bigyan kayo ng kinabukasan puspos ng pag-asa. Yun nga kaya, the Father is here. Divine providence. Provide. Ibig sabihin, sees ahead. He has a plan for us. You know, He provides for us. Divine providence. And of course, the Son is here. Brothers and sisters, here. Sa tiyan, hindi ho dito sa dibdib. You know, yung por la señal de Santa Cruz and Western Amigos, Líbranos Señor Dios Nuestro, dito sa dibdib yun. Pero yung isang anak ko dito, kasi naging tao si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Nakakita na kayo nagbubuntis dito, ang taas naman masyado. You know, dito ho yun. Tapos, Espiritu Santo. Pagdating mo sa Espiritu Santo, napansin niyo ba? Tapos na ho yung tanda ng krus. Ano po? Kasi ho dun sa krus ni Kristo, dun niya ho binigay sa atin ang Espiritu Santo. John chapter 19 verse 30. He breathed forth His Spirit, you know? At kaya tayo nakakatawag sa Diyos, Abba, Itay. Brothers and sisters, sana gawin natin lagi marangal yung ating pangungurus. And so ngayon po gusto kong magpandasal kasama ninyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba,
mapagmahal namin Diyos at Ama. Salamat ng marami sa mga napaunawa niyo sa amin sa pamamagitan ng aming programa ngayon, ng Word Made Flesh. Sana po pagpalain niyo lahat ng nagtataguyod nitong aming programa ito. Lahat ng tumutulong sa amin in a financial way para maisa sa papuwid namin ito. Hindi po pala kasi madali. Sana po tulungan niyo kami mas maunawaan ng salita ninyo na aming pinag-aaralan para sa inyong kaluwalhatian. Sana po itulungan ninyo ang lahat ng mga kaparian, mga relihiyoso, mga katikistang nagpapalaganap ng inyong banal na salita na may mapulot sila at matutunan dito sa programang ito para sa inyong kaluwalhatian. At tinataas po namin sa inyong lahat ng mga nagsitawag, humingi ng panalangin para sa mga may sakit nila, para sa mga pinoproblema nila, ang mga may lumbay, namimigati, nangungulila sa mga sandali ito. Sana po idampian niyo sila ng inyong awa, ng inyong pag-ibig, ng inyong biyaya. Ang lahat pong ito'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po, dito po nagtatapos ang ating programa. Sa muli po natin pagkikita. Shalom sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.